Ibinunyag naman ng ilang kawani ng Department of Health o DOH at mga health advocates na may peking kahilingan o request itong si Health Secretary Ted Herbosa para magpalabas ng multimilyong pisong halaga ng gamot para sa isang pribadong grupo. Maging ang sinasabing medical mission kung saan sana gagamitin ang mga nasabing gamot ay hindi rin nangyari. Report mula kay Madeline Villar Moratillo. Naharap ngayon sa patong-patong na reklamo ng katiwalian sa Office of the Ombudsman si Health Secretary Teodoro Herbosa. Anonymous ang reklamo na isinampa, pero nagpakilala silang concerned DOH personnel at healthcare governance advocates. Bukod kay Herbosa, may ilan pang individual ang dawit sa reklamo. May kaugnayan ito sa umano'y maanumalyang pagpapalabas ng multimilyong pisong halaga ng mental health drug sa isang pribadong organisasyon. Kabilang sa mga isinampang reklamo ay grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service at paglabag sa RA 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 9711 o ang FDA Act of 2009 at RA 10918 o ang Philippine Pharmacy Act. Nakasaad sa reklamo na direktang ipinag-utos umano ni Herbosa ang pag-accommodate sa isang Rotary Club na nagre-request ng bulto-bultong psychiatric health drugs para sa gagawin nitong medical mission. Kaduda-duda umano ito dahil wala namang isinasaad na lugar na pagdadausan ng medical mission. Nagkasaad pa sa reklamo na hindi otorisado ang Rotary na mag-issue at magturok ng mga naturang gamot dahil hindi naman ito Center for Health Development o isang ospital. Inakusahan ng mga complainant si Herbosa ng pagmaniobra umano at paggamit pa sa pangalan ng National Center for Mental Health para makagawa ng peking request upang mapondohan ang procurement at delivery ng essential mental health drugs. Una nang itinanggi ng NCMH na meron silang ganitong request. Sinubukan naman natin makuha ang panig ng DOH pero tumanggi muna silang magkomento hanggat hindi natatanggap ang kopya ng reklamo. Sa kanyang State of the Nation Address o SONA, mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng pamahalaan. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.